Kasama ninyo ngayon. Ayan, tingnan natin ang baka nakamute pa si Senator Frank. Senator. Hello. Ayan, hi, Senator, good morning. Hi, Ayan good po. morning. Good Opo. morning. Very Opo. good morning to you, Hi, Senator good Frank. Opo, welcome back to Balita Patan sa DZMM. So, meron bang nakapagdeklara na ba ang any Congress in the Philippines on a declaration of state of confusion? Kasi mukhang yun ang estado ngayon ng ng Senado natin ngayon eh. What do you think? Sa ating saligang batas, mayroong state of emergency, state of war, pero wala pong state of confusion. Ngunit having said that, okay, sa akin po, dapat yung proposed Sergeant at Arms, yung General Aplaska ba yun? Opo. Dapat huwag na siyang humarap at ihalal bilang Sergeant at Arms. In the first place, suspended siya ngayon. Kaya dapat huwag lang ipilit ni Senate President Cayetano na iharap yung General Aplaska doon sa kasamahan sa Senado at ihalal bilang Sergeant at Arms. Huwag natin kalimutan, yan po ay ang Sergeant at Arms ay elected officer of the Senate. Hinahalal po yan. Ngayon, sa nangyari sa Senado, he does not deserve to be the Sergeant at Arms. Dahilan po, sang-ayon doon sa mga unang findings, siya po ang unang nagpaputok instead of providing security to the Senate. In-expose niya po ang Senado, mga empleyado, mga kauni ng Senado, doon po sa danger na tatamaan ng bala. So, to me, this is not to me, dapat po hindi na siya hihalal at hihalal bilang Sergeant at Arms dahilan po sa nangyari. And this is his responsibility. Has yung pong Senate President, is it within his powers to actually fire si Aplaska? Sa Senado po, ang Sergeant at Arms ay elected official ng Senado together with the Secretary of the Senate. Ngunit by tradition, ito po kung sino mang ang inonominate ng Pangulo ng Senado, siya po ang napipili na elect na Sergeant at Arms. So in this particular case, hindi po ako po nakikiusap kay Senate President Cayetano para po tumahimik ang Senado. Nakita natin kahapon, nag-iiyakan na, hindi na maganda ang sagutan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyayari. At ang gulo sa investigasyon ay mukhang nag-upisa doon sa paputok ni Aplaska ng kanyang baril. Opo. Nagkapatong-patong na nga po napakaraming issue, no, Sen Frank. Pero isa din po, stemming from this, no, nais din po itong pag-usapan sa Senado at magkaroon din po sila ng sarili nilang investigasyon. Do you think na kailangan pa po ito, Senator Frank, considering na meron naman na pong investigasyon ng nagawa ang PNP? Sa akin po, this is an ordinary criminal act. Dapat ang police agencies ang siyang mag-imbestiga nito. NBI or Philippine National Police. Siguro NBI mas mabuti. Yan po sa aspetong kriminal. Sa aspetong confidence of the Senate, ang mga senador po ang magpapasya kung siya po ba'y pipiliin na bilang Secretary General in a votation of who should be the Sergeant at Arms of the Senate. They also want to investigate daw po what happened, pati po yung shooting para mapag-usapan po nila ano ang mga ano ang mga changes na kailangan nilang gawin pagdating sa even hiring yung mga OSA members po natin. Kailangan pa po ba ito on session day, Senator? Kailan ho? Ilalagay daw po on a session day ang kanilang pag-uusap tungkol sa investigasyon nila dito sa nangyaring putukan. Kailangan pa po ba nila itong gawin, Senator? Sa akin, this is an ordinary criminal act na dapat ang ating police agencies ang mag-iimbestiga. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestiga ng kanilang sarili. Hindi po dapat iwanan ito sa NBI or to the other police
investigative agencies insofar as the criminal aspect is concerned. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga kinauuko na mayroong mandato sa imbestiga ng krimen. Pabayaan na po yan. Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa imbestigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng taong bayan, kung ang Senado rin mag-iimbestiga, di tatakpan din nila ang sarili nila. Huwag na Yes. po sa Senado. Totally, yan ba naman ihalal siya sa Senado at bilang Sergeant at Arms at pagbobotohan. Huwag na po, hindi na po sila mag-imbestiga dapat. Let's talk about Senator Bato de la Rosa, Sen. Frank, ano? Kasi po, ano po ba ang estado niya ngayon? First, of course, yung breaking news kahapon po na sinabi ng Korte Suprema, they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please. Oo. Ang ibig lang sabihin, mayroon siyang outstanding at valid warrant of arrest. Yan, ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court pigilin ang implementation ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan. Dito po naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit na 6,000 biktima or extrajudicial killings noong panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghanap ang 6,000 mahigit ng hustisya doon sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga kung sino man na mag-i-issue ng warrant of arrest, that is a technicality. Putting aside validity first, ang unang-una, substantial justice. Ang sabi nga namin ito ng mga abogado, substantial justice. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang 6,000 namatay sa Operation Tokhang. Pangalawa, hindi po ito foreign court ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang nag-issue po, international court, international criminal court. At nabuo po yan sa pamagitan ng isang tinatawag nating Rome Statute, isang tratado kung saan in-endorse at inapruba ng Pangulo at ng Senado. Niratify po yan ng Pangulo at ng Senado. Doon ako nung niratify namin yan. Kaya ito'y hindi foreign court. This is an international court na kasama ang ating bansa. Kaya ang importante dito, somebody must be held accountable at hindi po pwedeng itabi mo ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue. Ito po'y crime against humanity. At huwag po natin kalimutan, ito po'y arrest warrant pa lang. Magkakaroon naman ng trial doon sa The Hague, doon po sa International Criminal Court. Ulitin ko lang, mayroon pong paglilitis. Hindi ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, guilty ka na. Ganon din ito sa atin. Pag nag-issue ng warrant of arrest, sinisiguro mo lang na hawak mo yung akusado, hawak mo yung nagkasala, kaya mayroon kang warrant. Ganon din sa International Criminal Court, mayroong warrant of arrest to make sure kung ano man ang judgment ng International Criminal Court ay pwede pong ipatupad dahil hawak ang respondent. So sa akin po, walang ibang solusyon dito. Kung hindi, dapat mag-surrender na lang si Senator Bato de la Rosa, harapin ang kaso kung talagang wala naman siyang ginawang masama, sumusunod lang siya sa utos ng Pangulong Duterte. Pwede niya pong sabihin yan na ako'y takot kay Digong, kay Tatay Digong, at inutusan niya akong patayin itong 6,000 mga mahihirap na suspected drug couriers o drug whatever. Users. At ako sunod lamang. Pwede po niya sabihin yan sa isang paglilitis ng kaso.
doon po sa International Criminal Court, hindi po na siya po ay pinahatulan na guilty. Ngayon po lang, hindi po ganun. It is just a warrant of arrest issued by an international court of justice, hindi po ng isang foreign court. Yep. So hindi pa siya kriminal, maituturing na kriminal dahil wala pa naman trial, ngunit merong warrant of arrest. At siya ngayon ay nagtatago. The oft-repeated Tama po yan. question po, is he now considered a fugitive? Yes, gaya rin sa atin dito. Pag ikaw yung may warrant of arrest at nagtatago ka, ikaw ay tinatawag na fugitive from justice. Iyon. Okay. Still on Bato de la Rosa, Senator Frank, ano na ngayon ang magiging papel niya sa Senado? Pwede ba siyang makaboto? Pwede ba siyang, dahil siya po yung yung pang-13 na bumoto, naging part ng bagong majority, di po ba? Dahil sa wala na siya ngayon sa Senado, o at least for now, wala siya, can he still exercise his duty as a sitting senator? Hindi po. Although sinubukang palitan itong rule na ito. The rule is kung ikaw ay buboto, dapat ang presensya mo sa session hall. You must be personally present bago ka makapagboto. Ngunit yung rule na yan, sinubukang palitan ni Senator Marcoleta at sinasabi through electronic means pwedeng bumoto ang isang absent na senador. Ngunit ito po inapprove. Walang debate, hindi po tinignan kung anong epekto nito. Halimbawa, ang tanong, kung lahat po ay nasa labas ng session hall, lahat po magpe-present through electronics means, iyon Yes. ba pwede ka mag-session? Ang Senate President lang ang nandun dahil lahat po sumagot, ngunit sila po kung saan-saan. Pangalawa, pwede ba ito kung nasa labas ka ng bansa, hindi ka sakop ng jurisdiction ng authority ng Senado, pwede ka bang bumoto? Sa akin po, dahil sa mga tanong ito, hindi natin maiwasan to conclude at sabihin na itong rule na ito ay para kay Bato. Habang siya nagtatago, pwede siyang bumoto. Mabuti na lang at natingnan ito ng minority, particularly kung totoo yung report sa akin, ang dating Pangulo ng Senado, si Senator Tito Sen. Biri, ang Okay. ng reconsideration. At dahilan sa ito'y inapprove na walang debate, withdraw ang approval at ni-refer sa Committee on Rules at doon pag-uusapan. Ngunit kamuntik na po mapalitan itong reglamentong ito. And it would have caused a lot of confusion. Yan na nga, nag-uusap tayo, tinatanong ko. Kung lahat na senador na sa labas ng session hall at mag-present via electronics, iyon ba'y may quorum? Kung nasa labas ka ng bansa, yun ba'y pwede kang bumoto? So, these are things that must be threshed out. At mabuti na lang, hindi tinuloy at ni-refer mo na sa Committee on Rules Yun. for study. Opo. On Senator Bato de la Rosa pa rin po, Sen. Frank, no? Binigyan po kasi siya ng committee chairmanship ng Public Order and Dangerous Drugs. But as an absent senator, can he lead a committee kung wala rin po siya dyan? Hindi po sa akin, pwede siya mag-file ng bill, pero mahirap po na how can you preside over a committee meeting via Zoom? Alam mo nung panahon ng nakakulong si ngayong Congressman Laila de Lima, nasa opposition din kami noon, nasa minority kami. Sinikap namin na humingi ng rule sa Senate President na pwedeng payagan ang isang nakakulong na miyembro ng Senado to participate lang in committee hearings. Hindi po pinayagan. Kaya ang magagawa lang noon ng Senator De Lima
ay mag-file ng mga bills at patuloy ang trabaho niya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panukalang batas. Ngunit itong mga panukalang batas ay hindi pwedeng isalang at ipaliwanag ng author dahil sa hindi siya pwedeng mag-participate even through electronic means. Hindi po pinayagan ng Pangulo ng Senado noon. Okay. Now, sabi nga nila, Senator Franque, it's time to divide the spoils. Ang committee chairmanship po ng Blue Ribbon Committee, napunta na kay Senator Pia. Inaasahan din naman siguro, hindi naman sikreto ito na si Marcoleta yung babalik sa bilang Blue Ribbon Committee chairman. Pero, ang sabi nga nila, hindi. Nasa poder yung majority. They can do anything and everything sa chairmanship ng mga komite. Tanong, hindi po ba medyo asiwayo na ang Senate President, kapatid mo eh. Tapos ngayon, ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee. Or is it really just, one of those things that happen in the Senate? Yan po ay that involves the discretion of the majority. Kung ano po yung decision ng majority, yan ang masusunod sa Senado. We rule by majority. Ngayon, hindi naman po pwedeng we assume na hindi maging patas ang laban kung si Pia Cayetano ang head ng Blue Ribbon. Huwag po nating kalimutan na ang layunin ng isang komite sa Senado ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, yung mga pag-iimbestiga ng Blue Ribbon ay kasama doon sa oversight function at in an effort na magkaroon ng ano ba ang pagkukulang ng ating patakaran ngayon, ano ba pwedeng ayusin. So the mere fact that Senator Pia and Senator Alan are siblings should not disqualify Senator Pia from being head of the Blue Ribbon. Ngunit yan po ay may pananagutan pagdating ng halalan at hindi maganda ang pinakita ng Senator Pia, mananagot po siya sa kanyang constituents. Yan po ang sitwasyon. Meron pa rin po tayong naulinigan, Senator Frank, no, na maaari pa rin pong magkaroon ng Senate leadership change 1 week after nitong pagbabago, pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With public opinion clamoring sa napakagulong estado ng Senado ngayon, sa tingin niyo po ba yung public opinion weighs greatly dito sa desisyon ng pagkakaroon ng Senate leadership change? Alam mo, ang mga senador, parang nasa fishbowl yan eh. 24 lang sila. Tinitingnan sila araw-araw ng milyon-milyon na kababayan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya yan na lang siguro ang masasagot ko. They will be responsible to the people. Nakikita po ng taong bayan, hindi kagaya sa lower house. 30 mahigit. Kaya hindi po napapansin. Dito po, 24 lamang. Kaya nakikita nila lahat kung ano ang nangyayari. Ngunit balikan ko lang bago natin makalimutan. Sige po. Yung sinasabi na, tinatanong, yun ba dapat i-serve na yung warrant of arrest kay De La Rosa. Bato? Opo. Ang sabi ng Supreme Court, dapat wala pong sagabal at hindi po sang-ayon sa ating Rome Statute ang pag-serve ng warrant. Although the Supreme Court said hindi pa ito decision on the merits, but for purposes of service of the warrant, pwede pong i-serve yan na walang hadlang. Ngunit ang reaksyon po ng ating opisyalis nakakatawa. Ang sabi po ng NBI, sang-ayon sa media ngayon, we are awaiting a directive. Directive from whom? From the President? From the Department of Justice? Ito simpleng service of warrant. Araw-araw po ginagawa ito ng NBI. Bakit sila maghihintay ng directive galing sa Department of Justice o galing sa Office of the President? Sabi naman ng Malacanang, ang service ng
ng warrant ng International Criminal Court of Justice ay operational matter at depende sa DOJ. Diyos ko po naman, bakit po? Ang Malacanang, Pinagpasapasahan. bahala po ang DOJ. Ganoon naman sa DILG, na siyang may supervision sa pulis. Ang sabi nila, ang lead dito, Secretary of Justice. Hindi sila. Bakit sila noong Ba't nung kay Duterte sila? si Duterte sila, Oo. si Buloy sila. Oo. Bakit yung bigla na lang Secretary of Justice? Kaya po ang taong bayan, ang feeling, dalawa pong sistema ng hustisya sa ating bansa. Isa po sa justisya para sa makapangyarihan at may kaya. Isa po doon sa 6,000 extrajudicial killings. Dahil simple warrant of arrest, nagtuturuan ngayon kung sino mag-defend. You hit the nail right on the head, Senator Frank, ano? Yung, okay na wala nang TRO pero naghihintayan pa rin. Hindi naghihintayan, nagtuturuan. Nagtuturoan. Ang tawag po dyan it's a whole of government failure. Sabi nyo nga, di ba? You did say that. It's a collective failure of government. Do you remember that? Yes, collective failure of leadership. Okay. O finally, isa na lang ako, Sige, partner. sige. Pwede po ba niyong bigyan ng paglilinaw ito, Senator Frank, dahil sinabi ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pwede naman daw sa kanila abogado niya i-serve yung kanyang arrest warrant, tapos sila na ang magsiserve kay Senator Bato. Pwede po ba yun? Hindi po pwede yan. Isi-serve po yung warrant kay Jimmy Bundok kasi Jimmy Bundok ang arestuhin mo. Oh, yun po kasi ang sinasabi niya, Senator. Pwede daw sa kanila i-serve, tapos sila na magsiserve kay Bato. Hindi po. Ang proseso po, ang warrant of arrest ay isi-serve mo doon sa arestuhin mo. Hindi mo pwedeng i-serve yan. Hindi yan summons Yeah. na pinatawag ka na humarap sa husgado. Yung summons po, pwedeng tanggapin ng gwardiya dyan sa inyong gusali. Basta authorized ang security guard na tumanggap ng summons. Ito po warrant of arrest. Hindi po pwede ang sa ibang tao mo isa-serve dahil yan ang ma-aresto. Hindi yung nakalagay sa warrant of arrest. Opo. Hindi naman po parang parcel yan. Shopping lang. Pinamili mo lang. Senator Frank, maraming salamat po and we wish you well. You have a nice day, sir. Thank you, Senator. Very much. Sawag lang, pagkailang. Maraming salamat po. Thank you Salamat so po. much. Our pleasure as always. Si Senator Frank Drilon, always ready sa that impactful yung mga sinasabi niya.